Pinawalang sala ng korte si ngayoy Davao City Police Office Chief Hansel Marantan at labing isang pulis pa sa kasong multiple murder kaugnay ng naganap na engkwentro sa Atimonan sa Quezon noong 2013. Ayon sa Manila RTC Branch 27, makatwiran ang ginamit na puwersa ng mga pulis dahil sa actual and imminent danger na mangyari ang insidente. January 2013, nang magbarilan sa isang checkpoint ang mga pulis at grupong sangkot umano sa gun for hire. Si Marantan ang team leader noon ng operasyon kung saan 13 individual ang nasawi. Ikinalungkot naman ng pamilya ng isa sa mga biktima ang naturang desisyon. Hindi lang doble kundi hanggang 10 beses na higit pa umano ang patong sa pasahe ng mga nangongontratang taxi driver na nasa kote sa NAIA. Nakatutok si Marisol Abduraman. Boss, Terminal 3, magkano po? 300? Di pwede metro? Ito ang aktwal na transaksyon sa pagitan ng isang taxi driver at ng nagpanggap na pasahero. Nagtawaran pero sa huli nangontrata pa rin umano ang driver. Kaya maya-maya pa. Saan tayo galing, sir? Hinaluan lang, sir. Hinaluan? Naka-metro po ba kayo? Hiningi ng lisensya at inimbestigahan ang driver. At hindi lang isa, kundi 11 taxi driver ang nahuling nangungontrata sa operasyon kahapon ng PNP Aviation Security Group, NNIC at LTO. True enough, napatunayan namin na mayroon talagang contracting beyond doon sa standard na supposed meter. Nanganganing mabawi ang kanilang temporary operators permits mula sa LTO. Once they will still do the same violations, so subject for revocation of license and franchise po ito. Sa investigasyon ng ABSI Group, hindi lang doble ang sinisingil ng mga nangungontratang taxi driver sa mga pasahero. Minsan, umaabot para ito sa mahigit 10 times na mas mahal sa regular rate. Katulad nung nag-viral video na from Terminal 3 to Terminal 1 lang po, ma'am, 1,200 yung sinisingil po ng taxi driver na kung totoosin, magkano lang yung papatak doon sa metro? I think less than 100. Iniimbestigahan din ang mga posibleng kasabwat ng mga taxi driver sa mga paliparan. If found na may talagang nakikipagkutsabahan at may nakinabang po, we will file the necessary administrative kung active pa sila or criminal case po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area pero inulan at binaha ang ilang bahagi ng Mindanao. Tabang diriak ay grabe na ang niapaw na ni sa mga balayan. Pinasok ng baha ang mga bahay sa San Jose, Dinagat Islands kasunod ng malakas na buhos ng ulan na tumagal daw ng halos 2 oras. Sa kuha naman mula po sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang mga pagbaha sa Malay-Balay, Bukidnon. Ayon sa kanilang CDRRMO, mahigit 100 pamilyang apektado ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng mga creek at ilog. Tinatayang aabot din sa 100 pamilyang apektado ng landslide sa Kiblawan, Davao del Sur. Natabunan ng makapal na putik at mga bato ang kalsada. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Posibleng maranasan ulit yan lalo't nagbabalik din ang epekto ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa ring ulanin ang malaking bahagi ng bansa, lalo na ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May matitinding pag-ulan kaya may banta pa rin ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Samantala, may bagong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo at wala pang direktang epekto sa bansa. Pero patuloy na tumutok sa updates sa mga susunod na araw. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil sa pagsulputan ng mga artificial intelligence o AI-generated na mga picture at video sa internet, mahirap nang kilatisin kung ano ang totoo at hindi. Pero ito raw ang hindi AI.
Sa Naga City sa Bicol, daan-daang mga deboto ang nakakita ng ulap ng hugis parang isang tao. Kaya paniniwala nila, isa raw itong milagro. May tuturing nga ba itong isang aparisyon? Imbestigahan natin yan sa ulat na ito. Tila nasa alapaap daw ang mga dumalo sa ginanap na National Youth Day Cáceres 2025 sa Naga City sa Camarines Sur. Pakiramdam daw kasi ng mga kalahok. Binasbasan ng langit ang kanilang pagtitipon. Sa sinasagawa kasing closing mass sa Peña Francia Basilica, ito ang kanilang namataan sa kalangitan. Isang ulap na ang forma para daw isang tao. Paniniwala tuloy ng ilang deboto. Ito raw si Jesucristo. Isa sa mga pinalad na makasaksi nito, si Noel. Isa ako sa mga active youth member dito sa aming parokya. I even shouted, and it's really aligned in our activities. Kaya it's goosebump talaga. Pero kung si Noel ang tatanungin, ang kanya raw nakita sa ulap, hindi si Jesus kundi ang Birheng Maria. It's like Mama Mary of Lourdes or Fatima, Birhen of Fatima. It's kinda like that po para sa akin. Pero may tuturing nga bang aparisyon ang nabataan sa kalangitan ng Naga? Hindi natin pwedeng ideklara kaagad na yan ay isang milagro. Dahil yung milagro ay isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari. Pero yung cloud formation ay isang kapangkaraniwang bagay. Kung titignan naman daw ito sa punto de vista ng siyensya, yung mga ganong nagpo-form ay natural na nangyayari talaga sa atin. May mga factors na nakaka-contribute. Ang patayong ulap na napagkamalang imahe ni Jesus o Birheng Maria. Maaring dulot daw ng kutawagin ay vertical wind shear o yung pagbabago ng direksyon o bilis ng hangin sa iba't ibang altitude o level sa ating atmosphere. Dahil sa wind direction at sa mga lakas ng winds na yun, nagkakaroon ng random images na nape-perceive natin. Hindi siya rare. So, nangyayari po talaga yan. Nagkataon lang siguro na yung picture ay nandun sa may simbahan. Minsan tayo'y tila minamalikmata. Nakakakita tayo ng mga pamilyar na muka sa mga bagay na hindi naman talaga yun. Alam niyo ba kung anong tawag sa fenomeno na ito? Kuya Kim, ano na? Ang ulap sa Naga City na napagkamalang imahe ni Jesus, Kristo at Birheng Maria ay isang halimbawa na kung tawagin pareidolia. Isa itong phenomenon kung saan nakikita o naririnig natin ang mga pamilyar na bagay gaya ng mukha ng tao o hayop sa mga bagay na hindi naman talaga yun. Bakit nangyayari ito? Kapag may nakita tayong kahawig ng mukha o ng kilala nating bagay, ini-interpret ito ng ating utak bilang isang specific na imahe kahit na hindi naman talaga ganun. Gusto kasi ng utak natin na makakita ng mga pattern o kilala na bagay para madali nating maintindihan ang paligid. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Five months in the making ang gown ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista para sa upcoming GMA Gala this August 2. Getting ready na rin si Heart para sa Season 2 ng kanyang series, Tampok ang kanyang softer side. Makichika kay Nelson Canlas. 37 days to go at magaganap na ang pinakamaningning na celebration ng taon, ang GMA Gala. Isa sa pinakaabangan dyan si Kapuso fashion icon Heart Evangelista na kada taon head-turner ang isinusuot na couture dress. At dahil 75th year ng anniversary ng GMA ngayong taon, sobrang naghanda si Heart to once again wow every kapuso na a-attend at manonood dito. I've had my dress actually done almost 2 years ago. Yes, matagal ko na siyang pinagawa. Hindi ko na ito kayang ipaintay. The gown took about 5 months to make and it's an artwork. So I'm very excited. Naghahanda na rin si Heart sa pagbabalik ng kanyang reality series, The Heart World. Kung marami raw pasabog sa unang season nito, mas maantig ang damdamin at mas mararamdaman ang softer side ni Heart sa second installment ng reality program. Hindi naman ako nagpa-play ng character madaldal ako, kikay ako. So, sana ma-entertain sila. Teka, marami ka kasing revelations dun sa first Yes, madaming revelations. Ito naman. Marami pasabog. Feeling ko madami Sana magagandang pasabog. Pero definitely, madami akong good news this season. From being an endorser, pinasok na rin ni Heart ang pagnenegosyo. As a CEO ng kanyang sariling beauty company,
panibagong mundo na naman daw ito. At dahil bago, Hart is ready to face the challenges in her entrepreneurship era. Ito business side, so budgeting. Muntik nga mo hospital eh. Budgeting, everything down to what kind of fabric, even how technology evolves so fast. In a sense, parang lahat ng natutunan ko sa lahat ng ginawa ko, in-apply ko siya. Like when it comes to promoting it, I do all of the conceptualizing for the ads, for the boxes, for the color schemes. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, proud sa kanyang dugong Pinoy ang Philippine basketball player at ngayon number 2 pick sa 2025 NBA Draft na si Dylan Harper. Binigyang pugay niya ang suporta ng kanyang mga magulang na gaya niya'y lumikha rin ang sariling marka sa kaparehong larangan. Nakatutok si Martin Javier. Mga kapuso, dito sa Barclays Center sa Brooklyn, New York, naganap ang 2025 NBA Draft at kabilang sa mga napili ay ang Filipino-American player na si Dylan Harper. With the second pick in the 2025 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Dylan Harper. Dream come true para kay Dylan ang opisyal na mapabilang sa prestigyosong liga. Wala rin namang nagulat dahil sa galing na pinakita niya sa isang taon niya sa Rutgers University at pag-average ng 19 points per game sa nakaraang collegiate season. Bukod dyan, lumaki sa isang basketball family si Dylan na mula sa New Jersey. Anak siya ni Ron Harper, 5-time NBA champion at parte ng Chicago Bulls dynasty noong 90s. Ang Filipino mom naman na si Maria Pizarro Harper, former women's basketball player turned coach. Siya ang naging gabay ni Dylan sa buhay at basketball. My mom coached me from first grade to like senior year of high school, so it's definitely her. My mom always tells me keep the main thing. To basically like go worry about basketball, like we can take care of the rest. But I mean that's really stuck with me just because it allows me, work on my craft and work on the things that really matter. Si Maria rin ang nagpakilala sa kanyang Filipino side. Hindi kasi siya lumaki sa Pilipinas, bagaman nagpaplanong magpunta sa bansa. My mom's from there, so I mean, I pay great homage to them. Just everything that my mom kind of preaches and tells us about it has been great. So I would definitely love to get out there sometime next year and just really rep the culture. At nang tanungin kung willing siyang maglaro para sa bansa. Who knows what the world brings? I mean, I would never say no, but I mean, if it happens, it happens. Next Filipino-American star in the NBA, ito lang ang masasabi niya. I mean, it definitely is surreal just because, my mom's family history, my family background, and just all the efforts that her family put into me, and just me wanting to rep them and just wanting to be out there and just show my color and show truly who I am. So it's definitely great. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Nakatutok 24 oras. Dream come true para kay Scarlett Johansson ang kanyang role sa Jurassic World Rebirth, lalo't isa siyang fan ng franchise. Nakuusap siya ni Lin Ching, gayon din ang ibang co-star tulad ni Jonathan Bailey. Narito ang kanilang chikahan. The dinosaurs are back. Lalakad na ulit ang mga prehistoric giants sa Jurassic World Rebirth sa pangunguna ni Hollywood superstar Scarlett Johansson na isang self-described Jurassic Park nerd. 15 years of manifestation has worked. What was the first thing that you did as soon as you found out you're Zora? I called my husband Colin and was like, I'm in Jurassic! Because he knows how meaningful it was. He's still so excited. Even if you feel kind of embarrassed, to share your enthusiasm, you should, because it can result in a dream come true. But you slept in a Jurassic tent for a year, solid year. I did. Have you replaced that tent? I mean, do you have a tent now for you and your kid? I think my sister made me get rid of it after a year because she was like, this thing takes up the entire room, like whole bedroom. I do a lot of pillow forts. I have a 4-year-old and he is very into pillow forts. So I do a lot of construction with those. You must think you're the coolest mom since you're, playing with dinosaurs now.
I hope so. I'd like to be thought of as the coolest mom. I have an 11-year-old daughter, so she goes in between thinking I'm the coolest mom and also the most embarrassing mom, which is, I think, healthy. As a rite of passage. Yeah. Kitang-kita ang magandang relasyon ng buong cast on and off camera, lalo na sa mga bidang sina Scarlett, Mahershala Ali at Jonathan Bailey. It's a collective of good people. A lot of wonderful spirits, a lot of really talented people. Jonathan, your life has changed so much the past 2 years. It's been crazy. What are you most thankful for? Meeting brilliant people along the way. It's there's a lot of pinch me moments. But we started the press tour in London, and I had about 25 friends and family, and my school friends were there, and really just sort of thankful for those friendships and real people that sort of keep it all grounded and happy. Unforgettable para kay Rupert Friend ang Jurassic experience dahil sa kalagitnaan ng shoot, pinanganak ang kanyang first baby. I'm up 60 feet in the air on a wire, and they're signaling to me, "You've got to come down, your wife's on the phone." She says her waters have broken. The producers cut me out of the stuff, got me on the last seat of the last plane out. I watched my daughter being born on FaceTime in the lounge of the airport. Dahil tungkol sa pagbuhay sa mga extinct na dinosaurs ang plot ng Jurassic Park, tinanong ko ang stars ng pelikula. If you could play God and bring back an extinct creature for just one day, or bring back someone who has passed on, what or who would it be and why? I went from woolly mammoth to George Michael. Wow. In one thought, which has happened before. I too was like a dodo bird, my grandma. You know what? Prince! Yes! Prince! Palabas na ang Jurassic World Rebirth sa July 2. Lynching updated sa showbiz happenings. Muling kinilala ang husay ng GMA Integrated News sa prestihiyosong US International Awards. Silver winner ang inyong 24 oras para sa malalim at komprehensibong pagbabalita sa epekto ng pogo sa bansa. Dagdag yan sa isa pang Silver Screen Award na nakuha ng 24 oras noong 2015 para sa Bagyong Mario special coverage. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang madilim at madugong mundo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa ang paksa ng ilang special report na inilabas ng 24 oras noong Disyembre at Enero. Ang mga pogong unang inasahang magpapasok ng trabaho at kita para sa mga Pilipino na uwi sa patong-patong na problema. Mula sa nabistong pugad ng iba't ibang panloloko hanggang sa issue ng human trafficking. Pati na mga insidente ng pang-torture. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Sa mga ulat na yan, tinalakay din ang malalim na sugat na iniwan matapos ipagbawal ang mga pogo, kabilang ang mga pamilyang pinaghiwalay ng pagkakataon, mga sanggol at asawang naiwan matapos mapadeport ang mga banyagang pogo worker. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Ang mga ulat na yan ng 24 oras, wagi sa prestiyosong US International Awards. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Nakuha ng flagship program ng GMA Integrated News ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports, Social Issues. Tila ba ninanamnam ng pamilya ang bawat sandaling magkasama sila? If he was deported, he cannot take care of his family. Dati na ring nanalo ng Silver Screen Award ang 24 oras sa US International Awards para sa special coverage nito ng Bagyong Mario. Napili namang finalist sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category ang report ng unang balita na pinsala ng El Nino. Sa sobrang laki ng mga bitak sa mga sakahan dito, kasya na yung buong kamao ko. Tapos ganito, katuyo yung lupa dito.
Laman nito ang mga kwento ng natutuyot na kabuhayan ng mga magsasaka, bunsod ng El Nino at ng ating nagbabagong klima. Ang unang hinihingi namin sa Panginoon ay mabigyan kami ng tubig, umulan po. Ang US International Awards ay kumikilala sa pinakamahuhusay na branded video productions at dokumentaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo na layong maghatid ng impormasyon, magbigay inspirasyon, magudyok at magturo sa mga manonood. Ang mga tagumpay na ito mula sa paglalahad ng kwento ng mga Pilipino, bahagi pa ng ating mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkilala sa 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.